mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Mga tauhan ng HPG at Customs nagkabulagaan sa raid sa Bulacan. May mga nasibak pang opisyal. Karinderya sa Antipolo, inararo ng SUV na minamaneho ng aktor na si Nino Mulat. Kumakaing customer, sugatan. Sports car ni Derek Ramsey kukumpiskahin at ipasusubasta ng customs. Si Derek hindi rin lusot sa asunto. Sa pool sa CCTV, estudyanteng gumawa lang ng project nahablutan ng cellphone habang naglalakad. Para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan, mga estudyante pinagagamitan ng transparent bags. Kukumustahin natin ang bentahan yan. Bataan, Pangasinan at iba pang bahagi ng Luzon, uulanin na naman ngayong linggo. Bunsod yan ng habagat na palalakasin ng kapapasok lamang na bagyong Omet. At eto na nga, News 5 Exclusive. Queen Dorado, ang Pinay na kumanta ng original soundtrack ng K-drama na My Royal Nemesis, bumisita at nagpasample sa Kapatid Network. 어떤 날로 다시 돌아갈 수 없다면 아껴둔 맘을 끊어 살아야 할 텐데. Nabulaga ang mga taga Bureau of Customs nang bigla raw silang pusasan ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Nagsasagawa raw noon ng lehitimong operasyon ng Customs laban sa mga smuggled na sigarilyo. Habang ang PNP HPG, meron din namang legit na operasyon pero sa maling warehouse pa sila pumasok. At dahil dyan, sinibak sa pwesto ang 13 taga-Highway Patrol Group. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Tawagan mo ulit. Baka hindi naman kami yung tropa kasi may tatlo pa, sir. Oo nga, tatlong container pa. Oo. Nagkalituhan ng mga tauhan ng Bureau of Customs at PNP Highway Patrol Group NCR nang magtagpo sa isang bodega sa Santa Maria, Bulacan. Sinusunog noon ng BOC ang mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo mula sa Subic nang biglang dumating ang HPG NCR. Nakatanggap umano ang HPG NCR ng impormasyon na may bentahan ng smuggled cigarettes kaya sumalakay sila sa lugar. Pero nagpakita ng mission order ang mga taga-BOC na nagpapatunay na lehitimo ang kanilang operasyon na pagsira sa mga sigarilyo. Sa kabila niyan, pinusasan, kinapkapan at pinataas umano ang mga kamay ng mga taga-BOC. Kalaunan dumating ang operations head ng HPG at doon na lamang nagkamali pala sila ng sinalakay. Sa katabing warehouse daw pala dapat ang isasagawa nilang buy-bust operation. Hindi nagustuhan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang nangyari lalo't naka-uniforme pa raw ang mga tauhan nila nang mangyari ang insidente. Hiling nila, respeto. Sa panig ng Philippine National Police, sinibak na ang 13 HPG personnel na sangkot sa insidente. Ang ating pong pagre-relieve at iniutos ng ating Chief PNP ang pagre-relieve ng mga personnel na ito ay doesn't mean na they were found guilty or of any wrongdoing. Ito po ay to pave the way for a fair and impartial investigation. Kabilang sa iniimbestigahan ng PNP ay kung bakit HPG ang nagsagawa ng operasyon at hindi ang local police o ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Since this was supposed to be by bus, lahat po to titignan natin. Titignan po natin lahat. We are not making excuses for them. Kagaya nga po ng sinabi natin, pinag-utos na ng ating Chief, Philippine National Police, ang masusing investigasyon dito para po makita natin kung all the circumstances surrounding this incident. Iniimbestigahan din ang paratang na hinaras umano at dinisarmahan ng HPG ang mga tauhan ng BOC. Ipauubayan naman na ng BOC sa PNP ang dapat gawin kapag final na ang resulta ng investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jazz Paredes, News 5. Hindi raw pinasweldo kaya ng hostage ang isang CQ sa Caloocan.
Damay sa galit niya ang kapwa niya gwardiya at ang isang menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Ria Carlos. Kuha ang video na yan sa gitna ng negosasyon ng mga pulis sa isang CQ sa Caloocan. Ang gwardiya kasi ng hostage ng 13 anyos niyang kapitbahay. Agad pinalibutan ng mga pulis ang lugar. Bago ang eksenang yan, sinubukan pa raw kausapin ng suspect ng kanyang boardmate na kapwa CQ. Yun nga lang, pati siya hinostage din. Kutsilyo raw ang ginamit ng suspect sa pangho-hostage. Ito daw po ang suspect natin is nagbo-board dun sa kabilang bahay. Eventually po, nagwala nga daw po, pumanik ng dumaan sa bintana, umakyat po ng bubong hanggang makarating po siya dun sa kung saan po nangyari yung hostage taking. Ang kondisyon na hiniling ng CQ sa mga pulis, 9,000 pesos para makauwi sa Iloilo at makausap ang kanyang pamangkin. Matapos ang hinggit 4 na oras na negosasyon at ibigay ang hiling ng CQ, sumuko siya. Ligtas naman ang menor de edad na biktima at ang boardmate ng suspect na nagtamo ng mga sugat. Ayon sa kapatid ng suspect, na-depress ang CQ matapos hindi pasweldohin ng kanyang pinapasukang security agency. Sa kabila yan ng 4 na araw umanong dire-diretsyong duty. Actually ma'am, cooperative naman po yung agency. Yung doon po sa alleged po na hindi po nila pagpapasahod, i-endorse na lang po namin sila sa dole po natin. Mahaharap naman ang suspect sa reklamong kidnapping at serious illegal detention. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Ria Carlos, News 5. 3 araw na binahay at hinalay umano ng 30 anyos na lalaki ang dalagitang nakilala lang niya online. Depensa ng suspect, hindi niya raw alam na 12 anyos pa lang ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa CCTV na kuha sa Barangay 165 sa Pasay City, makikita ang paglabas sa sasakyan ng babaeng nakaitim, isang DSWD staff. At ang inaalalayan niyang babaeng naka-blue, biktima umano ng panghahalay. Sinundan naman yan ng pagbaba sa likod ng sasakyan ng lalaking nakaposas, ang suspect sa naturang krimen. Kwento ng barangay, Biyernes ng hapon nang magtungo ang mga miyembro ng kapulisan at CSWD sa kanila. Napag-alaman kasi nilang ilang araw nang magkasama ang suspect at ang 12 anyos na biktima. Sa investigasyon, nagkakilala raw ang dalawa online. Bali nag-chat yata po sila, pagkatapos ngayon nag-meet sila sa Vista Mall sa Taguig, pagkatapos dinala po siya ng Pasay. At pagkatapos noon, ayon sa biktima, nagmotel sila, pagkatapos noon, inuwi na nung suspect sa kanilang bahay. 3 araw ibinahay ng suspect ang biktima. Dito na raw humingi ng tulong ang dalagita sa kanyang mga magulang. Na-rescue ito dahil sa nag-text yung magulang doon sa bata at ito ay nag-reply na sinasabi na dito sa lugar namin sa Barangay 165. Sa medico legal, lumalabas na may nangyari sa suspect at biktima. Pero ayon sa suspect, hindi niya umano alam na menor de edad ang biktima. Ang pagkakalam po kasi ng ating respondent ay nasa tamang edad na po siya dahil malaking babae po siya. Pero sa birth certificate niya po, ito po ay nagsasabi na 12 years old pa lang po siya. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Nasa kustodiya na siya ng Pasay Police at mahaharap sa reklamong statutory rape. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Inararo ng SUV na minamaneho ng aktor na si Nino Mulak ang ilang tindahan sa Antipolo City. Ayon sa mga otoridad, nakaidlip umano ang aktor. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. May malay pero hindi makagalaw ang aksidenteng lalaking yan sa barangay Mambugan sa Antipolo City. Habang isang motorsiklo nakapailalim sa puting SUV. Ang naka-aksidenteng driver, si Nino Mulak. Dating child star at aktor na si Nino Mulak. Bumaba ng sasakyan si Mulak para alamin ang sitwasyon ng mga nasagasaan. Wasak na wasak. Ang kanyang nasagasaan, kumakain lang daw sa karinderya. Ang motorsiklo naman, nakaparada sa katabing barberya. Ang tindera ng karinderya, sinuwerte raw dahil saktong kumuha siya ng extra rice sa loob ng mangyaring aksidente. Napapasalamat din kung hindi siya nanghingi sa akin ng extra kanin. Siguro, nasa hospital din ako. Yun, napapasalamat din ako kay Lord na wala nangyari sa akin. Pero ang may-ari ng tindahan na ito, problemado. Sinabihan ko siya, naku, panis
mo pa naman ako, bakit mo sinira ang aking tindahan? Paano na ba ang buhay namin? Matanda na kami. Laking pasalamat na lang daw ni Nanay Elina at hindi siya natulog sa tabi ng pinto ng tindahan. At pinaalis din niya ang kanyang asawa na nakatambay sa harap ng tindahan bago nangyari ang aksidente. Galing daw sa lugar ng pagraya sa sasakyan ni Nino Mulak at dahil pababa ang kalsada dito sa Marcos Highway, nawala nito ng kontrol at tumawid sa kabilang kalsada. Sumampa rito sa bangketa at matapos ito, inararo ang mga tindahan. Matatandaan nito lamang nakaraan, kakaflex lang ni Mulak ng kanyang sasakyan sa social media. Tingin ng Antipolo Traffic Bureau. Medyo nakaidlip po yung driver, yun po ang namin. Agad dinala sa ospital si Mulak at ang lalaking nabangga nito na iniinda ang likod, hita at tagiliran. Nakipag-areglo naman daw ang mga na-aksidente ni Mulak. Sasagutin din daw ng aktor ang lahat ng gagastusin sa pagpapagawa ng tindahan at barbershop. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ipasusubasta ng Bureau of Customs ang sports car na nakaregister sa aktor na si Derek Ramsey. Bukod sa paggamit naman ng peking plaka, natuklasang misdeclared ito at kulang ang binayad na buwis. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nasa bakuran na ng Land Transportation Office ang supercar na Porsche Spyder 918 na ito. Ayon sa mga dokumentong hawak ng LTO, pagmamay-ari ng aktor na si Derek Ramsey ang limited edition na sports car. Nabisto itong gumagamit ng peking plaka habang dumadaan sa EDSA. Nang busisiin ang dokumento ng sasakyan, napag-alaman ding kulang pala ang ibinayad itong customs duties. 2021 nang ipasok ito sa bansa ng isang importer mula sa United Arab Emirates. Pero sa halip na Porsche Spyder 918, Porsche Boxster ang nasa papeles ito. Ang Boxster ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 10 million pesos. Samantalang ang Spyder naman ay nasa 75 hanggang 100 million ang halaga. Kaya ang buwis na dapat ay hindi bababa ng 35 million, 1.8 million lamang ang naibayad. Ang misdeclaration, maganda lang yan sa Ingles. Ang ibig sabihin ng misdeclaration, pandaraya. Sa dokumento pa lang, nakita na natin na malaki problema nila. Dahil iba yung kotse sa deklarasyon. Maaaring makasuhan ng smuggling ang importer at consignee nito. Una nang iginiit ni Ramsey na naibenta na niya ang sasakyan sa isang negosyante. Pero hindi pa niya naililipat ang rehistro sa bagong may-ari. Pero ayon sa BOC, hindi ligtas sa asunto ang aktor dahil sa kanya pa rin nakapangalan ng unit. Kapag natapos ang warrant of seizure and detention at seizure proceedings, ito'y napasa kamay ng gobyerno, ito ay i-auction natin. Sorry dun sa may-ari, kung biktima man siya, hindi ito mapapasa kamay niya at hindi namin ito ibabalik sa kanya dahil walang basehan sa batas. Hawak na muna ng LTO ang sasakyan na kailangan ng regular maintenance para hindi bumaba ang halaga. Limited edition pa naman ito na 918 units lamang ang meron sa buong mundo. 4 lamang niyan ang nasa Pilipinas, kaya lalo pang tumataas ang halaga nito. Sa ngayon ay nasa $3 million o katumbas ng 185 million pesos na ang halaga nito sa merkado. Sa gitna naman ng issue, may cryptic na Instagram story ang ex ni Ramsey na si Ellen Adarna. Patungkol sa excuses, paninisi at panawagan ng accountability ang nakasaad sa story. Hindi naman malinaw kung patungkol nga ito sa aktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nakuryente ang isang babaeng tumawid sa baha sa Kalumpit, Bulacan. Nahulog siya sa tubig at aksidenteng napahawak sa kable ng kuryente. Narito ang Frontline Report. Gagraduate na sana sa high school sa susunod na taon si Rian Joy Martinez, residente ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Pero nasawi siya nitong Miyerkules matapos makuryente sa kasagsagan ng pagbaha. Nasa evacuation center daw sila noong 1 linggo. Alas 12:30 ng tanghali, umuwi sa kanilang bahay si Rian Joy para kumuha ng ilan pang naiwan nilang gamit. Pero habang tumutulay sa hanggang leeg na baha, nadulas ang dalagita. Napakapit daw ito sa nakalaylay na kawad ng kuryente at diretsyong nahulog sa tubig. Hindi na po kasi stable yung tulay. So, kung hindi mo siya tatapakan, hindi makakarating sa pinakailalim yung stand ng tulay. So, pagtapak po ng kapatid ko, saktong nadulas po yung kapatid ko, siguro sa instinct na lang din po niya, hindi sinasadya, nahawakan po niya yung wire. Yun po yung nadala niya pagka laglag po sa tubig, sabay nakuryente na po siya. Sinubukan pa raw siyang hilahin ng kanyang tatay.
pero hindi kinaya ang lakas ng kuryente. Hinila naman ng kanyang tiyuhin ang kawad ng kuryenteng hinawakan ng biktima. Dito na tumalo ng kanyang tatay at sinubukang sagipin si Rian Joy. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Agad namang umuwi ng Pilipinas ang nanay ni Rian Joy na si Jocelyn, isang OFW. Sobra talaga nilaki. COVID namin tapos. Ayan, yung kuryente. Nag-check, delikado talaga. Kasi ang baba na lang ng kable. Napakasakit talaga kasi nagpapakisyo ako doon. Sabre para sa kanila. Kasi mabalitaan mo ganyan dito. Sobrang sakit talaga nung. Nakaburol na ngayon sa bahay ng kanyang lola si Rian Joy. Sinubukan naming kausapin ng pamunuan ng barangay pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Kung hindi nadurog, nagkabitak o di kaya naman ay tuluyang gumuho. Ganyan ang kinahantungan ng mga flood control projects na ginastosan ng milyong-milyong piso sa Pampanga. Live mula sa bayan ng San Simon, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano ba karami ang mga palpak na flood control projects dyan? Julius, marami-raming mga flood control projects ang mga nasira dito sa probinsya ng Pampanga. Pero bayan sa Mexico, dalawa agad na magkabila or kaliwat kanan na mga sira sa magkabilang barangay ang nadiskubre na nasira dahil sa walang patid na mga pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Kita na halos sa mga bakal sa loob ng slope protection na ito sa Abacan River sa barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Yan ay matapos magtamo ng malalaki at mahabang bitak kasunod ng halos 3 linggong ulan dulot ng habagat. Ang ibang bahagi ng dike, tuluyan ng gumuho. Nagkadurog-durog na nga mga bato nito na may mga bakal pang kasama. Sa drone video ng News 5, makikita ang lawak ng nasirang river slope protection. Nakapwesto rin dito ang mga heavy equipment ng isang contractor na kinausap daw ng DPWH para ayusin kaagad ang mga sira. Hindi nalalayo ang sitwasyon sa katabing barangay na Suklaban kung saan mas mahaba-habang riprap ang nawasak nitong nakaraang linggo lang. Tila nagka-landslide na nga sa lugar matapos madaanan ng mga buhangin ang bahagi ng river slope protection. Ito yung dulo o karugtong ng gumuhong bahagi ng slope protection program na sakop na ng Barangay Suklaban. Mahigit 100 metro rin yung lawak o haba ng nasirang flood control project na malaking tulong daw sana kung nagawa lang ng maayos. Isa sa pinakapupo na rito ang ABC President ng Bayan ng Mexico. Pinakaapektado raw kasi ng pagbaha ang mga nasa downstream ng LGU. Tila tinipid daw kasi ang mga materyales na ginamit sa flood control project. Hinamon nga rin itong bunutin ng ilang sheet pile para malaman kung tamang sukat nga ba ang nailagay. Makikita mo yung mga ginagawa ng Hapon. Diba? Hanggang ngayon kahit kaano kalaki yung tubig hindi nasisira. Pero yung sa amin dito sa Pampanga, hindi lang sa Pampanga, buong 3rd district na yata, nakita mo yung mga flood control na ginagawa nasisira talaga. Hindi man umaabot ng 1 taon. Pero sabi ng nakausap naming foreman sa lugar, wala raw mali sa gawa nila. Kumpleto po yung bakal kahit sino mag-check up niyan. Papuputol ko yung 2 kamay ko pag stop standard yan. Sa kabila nito, sinampahan sa ombudsman ng patong-patong na reklamo sina former Senior Deputy Speaker at 3rd District Congressman Dong Gonzales, ilang kaanak nito at mga dating tauhan ng DPWH. Kabilang dyan ng plunder, graft, malversation at conflict of interest. Taong 2023, unang nagsampa ng kaparehong reklamo sa ombudsman laban kina Gonzales pero na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nauna nang sinabi ng kampo ni Gonzales na politically motivated ang nasa likod ng muling pagsasampa ng reklamo laban sa kanila. Pero sa huli, mga residente pa rin ng dehado, gaya ng pamilya ni Tatay Robert na mahigit 2 dekada nang naninirahan malapit sa Abacan River. Ang simpleng pakiusap niya sa mga nakaupo ngayon sa posisyon, proteksyonan niyo po yung mga residente dito para po malayo ang aksidente. Gandahin natin para walang mapeperisyo sa atin lahat. May pendo naman tayo siguro. Kahit paano, gagamitin natin yan dapat. Kanina, personal na nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa San Fernando, Pampanga para sa situational briefing. Sabi ni PBBM, overwhelming ang bagsak ng ulan sa lugar kaya dapat ay maunawaan ng mga tao na hindi lang ito problema ng flood control projects. Usapin na raw ito ng climate change. Anya, nagpapatupad ng pamahalaan ng immediate, medium at long-term solutions para rito.
Ang immediate term ay aayusin ang mga nasira ng madalian. Ang problema, sabi ng Pangulo, hindi pa alam kung kailan matatapos ang pag-ulan. Kaya may mga lugar daw na hindi pa ma-assess dahil hindi pa rin humuhupa ang baha. Kabilang naman daw sa long term ay ang pagtatayo ng dike para maharang ang tubig na manggagaling sa Manila Bay. Gayunman, kontento raw si Pangulong Bongbong Marcos na naibigay sa mga apektadong residente ang kanilang mga pangangailangan gaya ng pagkain, matitirhan at healthcare. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Di naman tayo nauubusan ng gamit, di naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao ay binibigyan natin silang lahat ng mga kanilang pangangailangan. Julius, mabalik ako doon sobre nasira nga na bahagi ng flood control project sa Mexico. Sabi ng DPWH talagang pinare-review ulit lahat ng mga proyekto dito sa probinsya para mabalikan ang mga programa na nagawa nitong mga nakalipas sa taon. Pero sabi din nila sa initial nilang pag-iimbestiga dito sa mga naturang flood control projects nasunod naman daw yung mga specifications ay kontrata. Bagay na again, iniimbestigahan muli ng ahensya para mabalikan lahat ng mga proyekto. Samantala, nandito kami ngayon sa bayan ng San Simon, nasa MacArthur Highway lamang kami, pero talagang lubog pa rin ito sa nasa gutter hanggang gatuhod na taas ng tubig sa ibang portions nitong kahabaan ng National Highway. Ito'y dahil malapit lang sa Candaba Swamp na ngayon talagang punong-puno pa, pati na rin ang Pampanga River, kaya hindi agad-agad tubig na ito kahit itong mga nakalipas na araw wala na halos ulan at talagang inaasahan sana na huhupa na ito around 3 to 5 days o abutin ng 1 linggo kung sakasakaling hindi na uulan. Ngayon kasi pabugso-bugso pa rin, Julius, mga kapatid, ang buhos ng ulan dito sa malaking Pampanga. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nailigtas ang 10 tauhan ng lumubog na tugboat sa Butolan, Zambales kaninang umaga. Nakatagilid na ang barko kaya tumalon na sa dagat ang mga tauhan nito. Kasunod niyan ay ang tuluyan nitong paglubog dahil sa malakas na alon kaninang umaga. Bago yan, may narinig umanong malakas na kalabog kaya tinitignan ang posibilidad na tumama ito sa metal debris. Nananatili naman daw na intact ang fuel tank nito na may kargang 15,000 litro ng diesel. Patuloy pa rin ang pag-monitor ng Philippine Coast Guard sa banta ng oil spill. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. Magpakarga na ng petrolyo, mga kapatid. Kasado na kasi bukas ang panibagong taas presyo. Live mula sa EDSA Guadalupe. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, magkano itataas sa presyo ng petrolyo bukas? Nako Julius, pataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. At bukod dyan, ang isa pang problema ng mga motorista, itong napakabigat na daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng EDSA. Ayon sa Department of Energy, ay tataas ng 2 pesos and 31 centavos ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman, 1 peso and 8 centavos ang madadagdag. Habang ang kerosene tataas ng 95 centavos ang kada litro. Epektibo na yan bukas at ang dahilan, ang hindi matapos-tapos na gulo sa pagitan ng US at Iran. Weak prospects for the diplomatic resolution to the US-Iran conflict and the normalization of navigation through the Strait of Hormuz have weakened. Hindi po nag-i-improve. These developments are driving up international prices and the impact ultimately reaching consumers at the pump in our country. Bahagyang bumaba ang inventaryo ng langis sa bansa na ngayon ay nasa 47 days kumpara sa mahigit 50 araw nitong mga nakaraang linggo. Pero paniguro ng mga otoridad, magtutuloy-tuloy pa rin ang supply. Naghahanap daw ng ibang ruta ang mga oil trader. Hindi naman daw nakikita ng DOE na magkakaroon ng double digit o higit sa 10 pisong lingguhang oil price hike. Samantala, sumikip ang daloy ng trapiko sa bandang Guadalupe lalo nitong weekend. Sarado kasi ang 2 lane dahil sa ginagawang pagkukumpuni sa mga nasirang aspalto na dulot ng mga pag-ulan nitong nakaraang linggo.
Nakikipag-ugnayan ng MMDA sa DPWH para pagmultahin ang kontraktor dahil sa kawalan ng flagmen o traffic marshals para sa trapiko. Nitong weekend din, nagsasagawa ng pansamantalang repair ang DPWH sa mga pothole o lubak sa mga kalye. Kabilang dyan ang EDSA Santolan Flyover, Quezon Avenue Bridge, maging sa Maynila, Taguig at Valenzuela. Julius, nakikita nyo ngayon dito sa likuran ko, malapit na tayo dito doon sa kung saan nagkaroon ng traffic kahapon. Pero ngayon napakabigat ng daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng EDSA northbound, particular dito sa Guadalupe. Pero wala nang kinalaman dyan yung repairs, yung road repairs natin. Dahil sa ngayon na nakikita natin ay volume na talaga ito ng mga sakyan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Hindi raw alam at hindi nakita ng dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta kung paano ginastos ang confidential funds ng Office of the Vice President. Yan din ang sagot niya nang matanong tungkol sa Confi funds ng Davao. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. 250,000 pesos kay Don Piang, tig 150,000 pesos kina May Pamana at Shane Ngit-Ngit, habang tig 100,000 pesos naman para kina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa at Suniso Belat. Yan ang mga nasa resibo o acknowledgement receipts ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa impeachment court, tinanong tungkol dyan si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Si Acosta naman, itinuro sa Security Officer Colonel Dante Lachica na siyang pinagbigyan niya ng confi funds, alinsunod daw sa utos ni VP Sara. Tanong ng prosekusyon, nakita ba ni Acosta na iniabot ni Lachica ang pera sa mga pangalang nasa resibo, gaya na lang ni Pagong? Hindi ko siya nakita, Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang nag-implement, Your Honor. O di kaya ni Pusa? Hindi ko po, kasi wala ako doon, Your Honor. Gidisburse ko lang sa kanya ang pera. Siya po ang nag-implement. Tinanong naman daw ni Acosta sila Chica kung legit ang mga pangalang nasa resibo. Ang sagot daw sa kanya, Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yun. Isa pang tanong ni Attorney Amando Ligutan, hindi raw ba nagtaka si Acosta na sa loob lang ng 11 days ay naubos agad ang 125 million pesos na confi funds? Muli, itinuro nito sila Chica. At sila Chica rin nga ulit ang itinuro ni Acosta nang tanungin siya kung bakit walang resibo ang mga biniling gamot at supplies na umabot sa 75 million pesos. Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng pera ng taong bayan? Manifestation, when asked that question, the witness uminom po ng tubig. Nag-verify po ako kay Security Officer Colonel Lachica, Your Honor. Yun po ang pamamaraan ko. Yun po ang way ko na para malaman ko kung yun po ang pinaggastahan ni Colonel Lachica, Your Honor. Kasi siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities, Your Honor. Kahit ilang beses itinuro ni Acosta sila Chica, wala raw siyang patunay na ibinigay niya nga kay La Chica ang 125 million pesos na confi funds. Kapag kasi nakapagsumiti na raw ng accomplishment report si Acosta, ay kinukuha na ni La Chica ang resibong patunay na naibigay sa kanya ang pera. Hindi ba ito isang scam o tahasang panlililag sa pera ng taong bayan? Not only argumentative but kindly use appropriate language as well inside this court. Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor? It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Sa isang punto, gumamit din ng salitang modus operandi si Attorney Ligutan dahil ang ginagawa raw sa confidential funds ng OVP ay siya ring sistema sa paghawak umano ng confidential funds sa Davao City. Si Acosta rin daw ang SDO noong panahong Davao City Mayor pa, si VP Sara.
Yun nga lang, nang tanungin si Acosta tungkol sa Confi Fund sa Davao, sabi niya, I will have to recall, Your Honor, kay Ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi banded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera. It's misleading because there's no the witness testified that she does not remember. Counsel, we both know modus has a secondary and double meaning. You can always use, is this the standard operating procedure that you followed when you were SDO and under the OVP? Opo, Your Honor. Opo. kung sa tanong ng prosekusyon hindi maalala ni Acosta ang pag-liquidate sa Davao City, nakakasagot naman siya nung defense team ang nagtatanong sa kanya. No notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct? When you were and there is no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct? Wala po. Magically, now this witness remembers what happened in Davao. Kanina, when the prosecution was asking her, sabi niya, Counsel is hindi niya testifying, Your Honor. Pinasadahan din ng prosekusyon ang ilan sa mga pinagamitan ng confidential funds ng OVP gaya ng tree planting activity. Wala raw kasi yan sa listahan ng mga pwedeng paggamitan ng nasabing pondo. Pero paliwanag ni Gina Acosta, kinailangan ng confidential funds sa tree planting activity para magsagawa ng surveillance bago ang mismong aktibidad para masigurong safe ang Vice-Presidente sa kanyang pagdalo sa nasabing programa. Ang tanong ni Attorney Ligutan, bakit nitong nakarang August 13 nakapag-tree planting si VP Sara kahit walang confi funds? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo alam. At dahil nga karamihan sa tanong ay hindi alam sagutin ni Acosta, bakit ba siya naging Special Disbursing Officer ni VP Sara? Gayong Customs Administration ang kanyang tinapos. At gaya ng mga naunang sagot ni Acosta, ang sabi niya, Hindi ko alam po, Your Honor, kung bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO. Hindi po ba, ma'am, na requirement sa SDO yung pagkakaroon ng common sense? Anong ibig sabihin, Your Honor? Oy, napakaklaro ng tanong ko. Pero hindi po ba, bilang SDO, at least naman lang, ma'am, required na yung SDO na pinipili ng isang Vice President, may common sense. May utak po ako, Your Honor. Yes, ma'am. nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Bumisita sa ating newsroom ang Korean Pinay idol na si Gwyn Dorado. Napasample pa siya ng kanyang original soundtrack record na Losing My Heart para sa hit Netflix series na may Royal Nemesis. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Murford. Bumisita siya sa TV5 at exclusive natin siyang nakapanayam. Abay, nagpasample pa si Dorado. 어떤 날로 다시 돌아갈 수 없다면 아껴둔 맘을 끊어 살아야 할 텐데. Apakahusay. Napansin ang galing ni Gwyn Dorado. Nakaabot siya sa finals ng Sing Again 4 sa Korea. Bagamat hindi pinalad dyan, tuloy ang singing career niya at kumanta pa nga ng OST. It was just crazy kasi the opportunity just came and they said na I'm gonna be doing an OST. So sabi ko, oh, definitely I'm up for it. So yun, nag-record lang kami. We didn't think of anything big. Kaso bigla naging #1 siya in top 10 countries. And so I was like, wow, I didn't thank you so much everyone for yung Philippines and po all of the Filipino fans. They keep listening to it. So I'm just grateful. 2 years ago, na maging self-taught in Korean si Gwen at umalis ng Pilipinas para makipagsapalaran sa Korean showbiz scene. At ngayon, it's all worth it. Kahapon nga lang, nagkaroon pa siya ng fan meet sa Pilipinas. At bukas naman,
May courtesy call pa siya sa Malacanang Palace. Sana hindi ako nginigin meeting him, but yeah, I'm also excited. It's an honor to be called. Legit Korean Pinoy idol. Level up ang balak ni Gwen sa kanyang career. Nag-aaral na raw siyang magsulat ng hangon at imamanifest niya ito sa kanyang Korean English songs na may storyang very Pinoy pa rin daw. Abangan ang kanyang mga kanta, dropping in hot this year. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, pagtangay ng kawatan sa nakaparadang motorsiklo sa pool sa CCTV. Ang susi na iwan pala ng may-ari. Bagyong Obet, nagbabadyang lumakas pa at maging isang super typhoon. Mahahatak na habagat, muling magpapaulan. At talent manager na si Shirley Kwan isiniwalat ang mga rason kung bakit siya nagbitiw bilang manager ng aktres na si Bea Alonso. Hindi ako galit, but I'll be a hypocrite if I tell you I'm not offended. Because this has never been done to me. Wala naman akong kasalanan. Diba? What have I done? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahablutan ang cellphone ng isang pauwing college student sa Pasig. Ang nahuling suspect labas-masok na pala sa kulungan dahil sa illegal na droga. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Nagmamakaawa ang babaeng first-year college student na yan habang inaagaw ng lalaking nakaputi ang kanyang cellphone. Ang isa pang lalaking nakapayong, tila pinapanood lang ang nangyayari. Nang tuluyang maagaw ang cellphone, umaripas na ng takbo ang mga salarin. Nangyari ang insidente sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City. Sa mismong panulukan na ito ng Villa Capistrano Street nangyari yung insidente. Pauwi na raw sana yung biktimang estudyante matapos gumawa ng proyekto nang abangan siya ng dalawang kawatan. Sinubukan niya pang makipag-usap sa mga holdupper pero kalaunan ay tumakbo rin ang mga magnanakaw, tangay-tangay ang kanyang cellphone. Ayon sa barangay, modus daw talaga ito ng mga kawatan. Abangan nila, usually nilalakad lang para hindi halata na pag malapit na tsaka nila hahablutin. Sa tulong ng backtracking sa mga CCTV at oplan galugad ng otoridad, naaresto ang suspect na si alias Chan Chan habang nagsusugal. Hindi nabawi ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Pero nahulihan ng suspect ng mga pakete ng hinihinalang shabu. Napag-alaman ding ilang taon nang labas-masok sa kulungan si alias Chan Chan. Yung tatlong kaso niya, 2021, 2024 at saka noong 2025, drugs lahat yun yung kaso niya. Kasalukuyang pinaghahanap ang kasabwat niya. Nasa kustodiya na ng Pasig City Police si Chan Chan na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Itinanggi ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas na sa pilitang pinasok ng US military personnel ang isang steel facility sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon sa US Embassy, isa ang lugar sa tinitingnang posibleng pagdausan ng Balikatan 2027. Kasama rin daw ng US military sa pagdating doon ang Armed Forces of the Philippines at Phoebe Deck Industrial Authority. Parte lang daw ito ng routine planning efforts. Agad daw silang umalis at tumingin ng iba pang lugar. Hindi raw sapilitan ang kanilang pagpasok sa planta. Naunang kinwestiyon ng Chinese Embassy ang pag-iinspeksyon ng US military sa lugar.
Dagdag pa nila, patunay daw ito na ang anila ay discriminatory at selective law enforcement sa mga Chinese national. Naaresto ang halos 70 Chinese sa raid sa naturang steel plant noong Mayo. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang AFP pero bukas na lang daw sila magsasalita sa kanilang regular press briefing. Weather update tayo mga kapatid, nakapasok na ang isa sa tatlong binabantayan nating bagyo na nakapalibot sa ating area of responsibility. Yan nga ang bagyong may international name na Saudel. Kanina po yung alauna, 1:20 PM ng tanghali at yan nga po ay nabigyan na ng local name na Obet. Itong bagyong Obet ay huli pong namataan ng pag-asa sa layong 1,350 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Hindi po yan tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan at yan po ay hindi rin magtatagal sa ating area of responsibility at posible rin makalabas ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw. Samantalang narito pa rin po yung dating bagyong Neneng, ang bagyo pong may international name na Gaineri. Ito naman po ay huling namataan ng pag-asa sa layong 595 kilometers north-northwest ng Itbet, Batanes at may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Pero sa ngayon, yan po ay sumasayad na dito sa eastern portion ng China. Pero yan pa rin po ang nagpapalakas sa ating habagat o southwest monsoon na siya pong nagpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, particularly sa northern at central Luzon. At sa mga susunod na araw, habang kumikilos naman sa itaas na bahagi ng ating bansa, itong bagyong Obet, siya naman po ang magpapalakas o tutulong sa pagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Samantalang, meron pa tayong isang bagyo dito naman sa eastern section ng central Luzon na huling namataan ng pag-asa sa layong 1,765 kilometers east ng Central Luzon. Ito naman ang tropical storm na may international name na Atsani. Sa ngayon, hindi po yan natin inaasahang pumasok sa ating area of responsibility at yan po ay kikilos palayo at susunod dito sa inflow o doon sa papasok na hangin papunta dito sa bagyong Obet. Maaari po yung malusaw or maaari po yung humiwalay at pumasok din sa ating area of responsibility. Pero yan po ay hindi natin inaasahang makaapekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan o landmass. At habang kumikilos, ito nga ang bagyong Obet, magpapatuloy po yung humila o magpalakas ng habagat o southwest monsoon na siya naman po magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon sa mga susunod pang mga araw. Sa ngayon, dahil po sa ating habagat, asahan pa rin po natin ang maulang panahon at minsan may kasama rin pong malakas na hangin dito po sa area ng Batanes at extreme northern Luzon. Mataas naman po yung ating tsansa ng pag-ulan at posible yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at minsan malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms sa mga areas ng northern Luzon, kasama po dyan ng Cagayan, Apayao, Kalinga, mga kabundukan ng Cordillera, lalong-lalo na sa Ilocos region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan. Posible rin yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan sa Central Luzon, lalong-lalo na po sa areas ng Zambales at Bataan. Dito nga sa Metro Manila, bagamat nagpapakita na po yung ating araw, is mataas din po yung ating tsansa ng pag-ulan. Posible po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, ganun din po sa areas ng Rizal. Sa mga susunod na araw, mas madadagdagan pa po ang epekto ng ating habagat, lalong-lalo na sa darating na Thursday hanggang sa papasok na weekend. Kaya mag-ingat po tayo sa magiging posibleng epekto ng mga pagulan dulot ng habagat. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy po ang magandang sikat ng araw sa umaga. Mas maulap po ang panahon natin, lalong-lalo na sa dakong hapon hanggang gabi at pataas po o tumataas yung ating mga possibilities ng mga pag-ulan at thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Magagamit po natin yan sa mga biglang buhos ng malakas na pag-ulan dulot ng thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. At yan muna ang latest. Sa ating lagi ng panahon, muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, special mention sa Miss Universe Thailand ang Pinay beauty queen na si Catriona Gray. Siya po kasi ang favorite Miss Universe ng newly crowned Miss U Thailand na si Tarina Botes. Yan ang winning answer ni Tarina nang matanong kung sinong title holder ang nagbigay inspirasyon sa kanya. Para po sa kanya, ultimate package si Catriona. Mula sa iconic lava walk hanggang sa pagiging articulate.
Naging inspirasyon din ni Tarina ang pagbangon ni Catriona mula sa pagkabigo sa Miss World patungo sa korona ng Miss Universe. Masaya ring ibinahagi ng Thai Beauty Queen ang pag-follow sa kanya ni Catriona sa Instagram. Anya pa, mahal niya raw si Catriona at ang Pilipinas. Susunod, nakaparadang motorsiklo na nakakabit pa ang susi, tinangay ng kawatan. Pamimigay ng transparent school bags isinusulong sa ilang pampublikong paaralan para sa pinaigting na seguridad. At online gambling company na pinopromote ni Ivana Alawi pinagmumulta ng 1 milyong piso. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natangay ng kawatan ang nakaparadang motorsiklo sa Cebu City. Madali niya itong nagawa dahil naiwan ng may-ari ang susi sa motor. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Sa kuha ng CCTV, makikitang dumaan ang lalaking nakasombrero at shade sa labas ng sports complex sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Pagkalagpas niya sa mga nakaparadang motor, bumalik ulit ito. Lumapit siya sa isang motor, saka sumakay at pinaandar palayo. Ayon sa biktima, nagbabasketball lang daw siya na sa 30 minuto lang nang iniwan niya kanyang motorsiklo. Naiwan pala dun yung susi na nakasaksak sa motorsiklo. Kaya nagkataon na nakita talaga niya at nakuha. Pasimple lang talaga siya. 3 taon daw hinulugan ni Andy ang motor at kamakailan lang niya na kumpleto ang full payment. Kaya kamot ulo ito, lalo't ito rin ang gamit ni Andy sa trabaho bilang lending collector. Napilayan talaga ako. Gamit na gamit ko yung motor ko sa hanap buhay ko eh. Nanawagan lang ako dong. Pakiusap, isoli mo yung motor ko. Iwan mo lang dong. 3 taon ko yung hinuhulugan. Ito na ang 4 beses na may nanakawan ng motor sa barangay. Kaya paalala ng mga otoridad. Kaya lang yun silang mga kuan, mga... Huwag niyo talagang iwan ang inyong mga susi sa motor. Tanawon sa yun nila kung naabay, ano wabay nabilin, o nabilin lang yawi, ilalang yun da yung kuan nun ba? Before kay, di na to mabawaan ang mga... Hindi kasi natin alam, tayo lang ang binabantayan ng mga kawatan. Kita raman sa bantayan. Patuloy ang backtracking ng PNP sa mga CCTV sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5, Visayas! 7.5 billion pesos daw ang gagastusin para tuluyang matanggal ang non-technical system loss sa bill ng mga consumer. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa mga gagastusan ay ang pag-aayos ng metro ng mga electric cooperative. Ang non-technical system loss ay ang sinisingil sa mga consumer para sa kuryenteng ninakaw. Kapag nawala yan, nasa 6% ang inaasang mababawas sa bill ng kuryente. Target itong maipatupad sa loob ng 1 taon, habang inaasang kalahati na ng system loss ang nawawala sa susunod na State of the Nation ni Pangulong Bongbong Marcos. Wag mo pong hayaan ang nagbabayad ng tama ang sumagot sa nakaw ng kuryente. Kung hindi tayo mag-report, tayo rin magbabayad yan. Every co-op will make an evaluation of saan ba ang pinakamadaling matanggal at the best way to reduce or eliminate technical loss. And they will need 6 months to make that assessment. Gumawa na naman ng kasaysayan si Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos makamit ang career high number 18 ranking sa Women's Tennis Association.
Ito ang pinakamataas na ranking ng isang player mula sa Southeast Asia. Naungusan na ni Alex sina Yayuk Basuki ng Indonesia at Tamarin Tanasugarn ng Thailand na umabot sa rank 19. Nakatulong sa pag-angat ng ranking ng Pinay ang nakuha niyang puntos sa Cincinnati Open sa kabila ng early exit. Sa ngayon ay busy si Alex sa paghahanda sa Grand Slam tournament na US Open. Susunod, kaso ng leptospirosis sa bansa sumipa matapos ang ilang araw na pagbaha. Termino ng Barangay SK elections, gustong gawing 5 taon? At talent manager na si Shirley Kwan, isiniwalat ang mga rason kung bakit siya nagbitiw bilang manager na aktres na si Bea Alonso. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga nagkaka-leptospirosis. Ang kapasidad ng mga kama sa National Kidney Transplant Institute puno na. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Daniel Dayaw. Matapos ang nagdaang sunod-sunod na hagupit ng ulang dala ng habagat at bagyo, ilang lugar pa rin ang nananatiling baha. Kaya ang ilang residente, lusong pa rin. Ang iba, kahit may sugat, lusong. Kaya ang resulta, leptospirosis. Ang bed capacity nga sa National Kidney Transplant Institute puno na. Yan ay dahil sumipa na sa 41 ang pasyenteng may leptospirosis. Kahapon lang, 14 ang nadagdag. Yan ang pinakamataas na daily record. Karamihan sa mga pasyente, moderate to severe ang kaso. Katulad na lang ni Charito Dabay, 2 araw dialysis dahil sa leptospirosis. Kuwento niya, hindi naman daw siya lumusong sa baha. Nagmumotor ako. Siguro, yun siguro yung cause na napasukan ng ang bakterya o ano man. Tapos pag galing ko sa duty, kinaumagahan, bigla kong nilagnat. 5 na ang naitalang nasuwi sa ospital magmula noong June 1. Ngayon, full bed capacity na ang NKTI. Bagamat inaasahan na raw nila yan, nilimitahan na muna ang walk-in patients. Pero ayon kay Dr. Arlene Lamban Cruzon, Acting Department Manager for Nephrology ng NKTI, walang dapat ipag-alala dahil mayroon naman silang referral system sa ibang ospital. Yung aming hemodialysis unit is napupuno na. Some of the patients we put on peritoneal dialysis. Sa ngayon, nakahanda na ang fast lane ng ospital, pati na rin ang gym na may halos 30 cot beds para sa mga pasyente. Sa kabila niyan, handa na rin ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Pinaigting nila ang referral system para hindi gaanong magsiksikan ang mga pasyente sa iisang ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Daniel Dayaw, News 5. Suportado ni COMELEC Chairman George Garcia ang panukalang batas na gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Garcia na wala raw malalabag na batas sa ang pagpapalawig ng termino. Maging ang Liga ng Barangay at Sangguniang Kabataan sang-ayon dito. Pero tutol ang ilang watchdogs gaya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPRCV. Kalakip kasi ng panukala ang pagpapaliban sa eleksyon mula November 2, 2026 at going November 2028. Ibig sabihin, ma-extend ng 2 taon ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK. Hiningan din ang komento ang DILG representative na si Attorney Paulo Florentino, pero tila hindi siya handang sumagot. Pinagsusumiti na lamang ang ahensya ng kanilang posisyon ngayong linggo hinggil sa issue.
Susunod, magpapagamit ng transparent school bags ipapatupad na sa ilang paaralan. Bentahan ito, dumarami. At online gambling firm na namigay ng iPhone para mag-promote, pinagmulta ng 1 milyong piso. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sisimulan ng paggamitin ng transparent bags ang mga estudyante sa ilang paaralan sa bansa. Suportado naman ito ng ilang magulang para kita agad kung anong bitbit na gamit ng mga mag-aaral. Sa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Ria Carlos. Pinaiigting ang seguridad sa mga eskwelahan, kabilang na nga sa hakbang yan ay ang mandatory bag inspection. Sa General Mariano Alvarez Cavite, sinusulong na ang pamamahagi ng 27,000 transparent bags. Para yan sa mga mag-aaral mula grade 2 hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan. Habang sa Tacloban naman, higit 1,600 na mga estudyante ang nakatanggap ng transparent bags sa San Jose National High School. Sa lahat ng senior high school sa St. John Paul II College of Davao, ipatutupad na ang paggamit ng transparent bag sa September 16. Dahil dyan, may mga magulang na bumili ng mga transparent bag. Pabor din sila dyan. Oh, pabor man. Para alam kung anong nasa sulod ba. Hindi na sila makadala ng yung mga pang-baril. Siguro for safety purposes para makita yung loob, laman. Dito sa Baclaran, marami na raw ang umu-order sa kanila ng transparent bags. Yung mga kumukasan ng mga school, parang liit tapos pamimigay din na sa mga bag. Kasi mag-order sila 200, meron 150, ganun. Madami. Kasi marami kong design. Sa briefing naman kanina sa Philippine National Police, suportado nila ang hakbang sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan. Kudos sa ating pong guro na nag-check ng mga kagamitan, kaya po nakita ito. Ito po lahat lalabas dito. Privacy sa belongings mo. Are we now allowed to check all the belongings? The Philippine National Police is always ready to participate in any consultation or any para po makapag-introduce tayo ng mga interventions which will help in curbing ito pong nangyayaring violence po sa atin ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Carlos, News 5. Hoy mga kapatid, sino sa inyo ang nakapag-tree planting? Hindi po yan madali. Ang sabi nga, ang magtanim ay hindi biro. Dapat alam mo kung ano ang itinatanim mo at ang mas mahalaga, dapat alam mo kung ano ang aanihin. Pero bago yan, alam nyo ba na may mga punong nabubuhay na sa mundo bago pa man maglakad ang unang tao? Isa po dyan ang Watiza. Isang sinaunang puno na nabuhay noong Devonian period. Mahigit 385 milyong taon na ang nakalipas. Umabot ito sa tansyang 8 metro o 26 feet ang taas. Sa usapin naman ng isa sa pinakamatandang punong itinanim ng tao, matatagpuan po ito sa Sri Lanka, ang Jaya Sri Mahabodhi na mahigit 2,300 years nang nabubuhay. Ayon nga po sa tradisyon, nagmula ito sa sanga ng Bodhi tree sa India. Ito ang punong iniuugnay sa pagkakamit ng nirvana ni Buddha. Dito naman sa Pilipinas, wala pa tayong tiyak na record kung ano ang pinakamatandang punong itinanim ng tao. Pero may mga puno tayong piping saksi ng ating kasaysayan. Gaya ng Chico Tree sa Kawit, Cavite na iniuugnay kay General Emilio Aguinaldo at ang mga Nara Tree na itinanim dito ng 2 Santo Papa, sina Pope Paul VI
at Pope John Paul II. Pero ito ang dapat tandaan, hindi lahat ng puno pwedeng itanim kung saan-saan. Sa tree planting, may tamang puno para sa tamang lugar. May mga native at endemic species na mas angkop sa ating ecosystem. Pero may mga invasive species din na pwedeng maging problema kapag lumaganap, kagaya ng ilang species ng mahogany, eucalyptus, ipil-ipil, hagonoy at African tulip tree. Pwede nilang agawan ng espasyo at resources ang mga katutubong halaman. Kaya tandaan, hindi po lahat ng berde, green flag. At hindi rin lahat ng may naitanim, automatically may nagawa ng mabuti. Ang tunay na resibo ay hindi lang ang punong itinanim, kundi ang punong lumago para pakinabangan ng susunod na henerasyon. At yan po ang ating K-Alaman. K-Okay. Susunod, online gambling firm na namigay ng high-end cellphone para mag-promote ng sugal, pinagmulta. At talent manager na si Shirley Kwan may binulgar kasunod ng pagre-resign niya bilang manager ni Bea Alonso. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binatawan ng 1 milyong multa ng PAGCOR ang online gambling company na ine-endorso ng isang sikat na influencer. Kaugnay yan na pamamahagi ng high-end cellphones. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Amy Atienza. iPhone 17 na. Mga kapatid, isa rin ba kayo sa mga nahumaling, naengganyo at sumali sa giveaway promo ng mga sikat na influencer? Tulad ng high-end gadgets, hinay-hinay lalo na kung naiuugnay ito sa mga gambling company. Kung saan, isa sa mga paraan para mag-qualify ay ang pag-follow o pag-comment sa mga online gambling platform. Sa budget hearing kanina sa Kamara para sa budget ng PAGCOR sa susunod na taon, ikinababahala ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah Fernando ang tumataas na bilang ng mga influencer na nagpo-promote ng online gambling. Isa sa halimbawa dyan ang pamamahagi ng iPhone. Pinakasikat po, Ivana Alawi. Mamimigay ng 100 iPhone 17 pero hindi pala kusang ibibigay yun. Dapat ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. At wala po kahit saan dito yung pagsunod doon sa Standard Council, Authority, merong approval po mula sa PAGCOR. Kinumpirma rin ni PAGCOR Chairperson Alejandro Tenco na walang permiso mula sa kanila ang pamamahagi ng high-end mobile phone. Ano po ang ginawa ng PAGCOR? We fined the online gaming company 1 million pesos and together with that gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Aniya, kung mauulit ito, mas malaking parusa ang maaaring ipataw sa naturang online gambling platform. Ipinatigil na rin ang naturang promotion. Dagdag pa ni Tenco, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Information and Communications Technology, National Telecommunications Commission at Cybercrime Investigation and Coordinating Center laban sa sinumang mag-eendorso ng illegal online gambling site. Sa kabila niyan, nilinaw rin kanina na lahat ng uri ng advertising ay dapat makapag-secure muna sa PAGCOR ng Approval for Advertising o AA. Pagkatapos ay pupunta sa Ad Standards Council para naman kumuha ng clearance to advertise. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Amy Atienza, News 5. Tila napikon ang ilang senator judges sa anilay templated na sagot ng testigong si Gina Acosta kaugnay ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
Naiyak naman si Acosta nang maging personal na ang itinanong sa kanya. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. I'm sorry to each one of you. I'm sorry po. Kalagitnaan ng pagtatanong ng Senator Judges sa testigong si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte, naiyak si Acosta. Panay din ang kanyang sorry sa loob ng impeachment court. Bago ang eksenang yan, si Senator Judge Amy Marcos ang nagtatanong. May pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Sa huling tanong ni Senator Judge Amy, dito na naging emosyonal ang testigo. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko undergoing treatment sa Davao. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Kaya pinainom muna ng tubig si Acosta bago ipagpatuloy ang susunod na pagtatanong. Bago ang eksenang yan, tila napikon naman ang ilang senator judges sa mga anilay paulit-ulit na sagot ni Acosta. Gaya na lang ni Senator Judge Tito Soto na tinatanong kung paano naisagawa ng Office of the Vice President ang 132 activities nationwide gamit ang confidential funds in 11 days. Hindi ko yan masabi lang. Si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na Security Officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming Commanding Chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Si Senator Judge Ping Lacson naman, dismayado rin kung paano sumagot si Acosta sa usapin ng mga resibo. Sige, maraming salamat. Wala akong makita masagot. Habang si Senator Judge Raffy Tulfo, pinapili si Acosta. Siya raw ba ay smart, average o stupid? Sagot ni Acosta, average lang siya. Kaya ipinunto ni Senator Raffy, nag-react ba siya sa mga pangalan ng resibo sa Confi funds? So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, in nature po yun. Welta pa ni Senator Raffy. You're stupid in the name of blind loyalty. Po yun. Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Nang si Presiding Officer Cheese Escudero naman ang nagtanong, nagpaikot-ikot ang sagutan. Pero sa huling inamin ni Acosta na si Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica ang nag-disburse ng pera at hindi siya. Yan ay kahit pa nakasaad sa Joint Circular ng Commission on Audit na bawal i-transfer ang Confi funds mula sa isang accountable official sa ibang opisyal. Implementation na kanina nyo pa po sinasabi, kasama doon, kasama sa pag-implement ang pag-disburse ng pera. Kaya nag-implement na siya, Your Honor. Di ko na alam, Your Honor, kung paano po niya ang mga tao, Your Honor. Hindi ko po tinatanong kung paano niya binayaran. Ang sinasabi ko po, siya yung nagbayad ng pera, siya yung nag-disburse ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya. Walang napunta sa kanya. Siya po ang nagbayad, Your Honor. Walang napunta sa kanya. Sa kauna-unahang interjection, kinumpronta naman ni Senator Lito Lapid si Acosta. Kaugnayan sa kaapelyido niyang si John A. Lapid na tumanggap umano ng Confi funds. Sabi po kasi ng tatay ko, basta Lapid kamag-anak ko. Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa Security Officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya. Ganyan din ang tanong ni Senator Risa Hontiveros na may kaapelyidong Clarice Hontiveros. Isa pang napansin niya, coincidence lang daw ba na natanggap nito ang bayad sa parehong petsa ng kaarawan ng senadora? Sagot ni Acosta, sinabi raw ni La Chica na confidential in nature ang impormasyong ito. Kaya heto ang mabigat na tanong ng senadora. Okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba?
Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nagsalita na ang talent manager na si Shirley Kwan tungkol sa kanyang pagre-resign sa management team ng aktres na si Bea Alonzo. Paliwanag po niya, nagkaroon siya ng third trigger point kung saan bigla raw siyang na-uninvite sa isang event na siya mismo ang nag-secure. I closed this event, I was talking to the client and preparing this event, and I was told by client that I'm disinvited. And I already know what happened. Hindi ako galit, but I'll be a hypocrite if I tell you I'm not offended. Because this has never been done to me. Wala naman akong kasalanan. Nasaktan daw si Shirley sa pangyayari, kaya't sinabi niya kay Bea na iyon na raw ang kanyang last straw. And I told Bea, that's the last straw. After I told her that, and she said, no, I didn't know about that. Hindi ko alam yan. Okay, now I'm telling you. And this very moment, this is what I said, as of this very moment, and as of this very day, I am no longer your manager. Itinanggi rin po ni Shirley ang mga salaysay na pinayuhan niya si Bea na ikansela ang kanyang kasal sa Spain. I said, I don't know. I had no idea. Bakit ako sinisiraan, non-stop? Ang sabi ko, Bea, you never defended me. Hindi mo ako pinagtanggol eh. Maski privately, you could have told whoever that is the truth. No, wala akong alam dyan. Hindi ako nakialam ever. Sa ngayon, wala pa pong pahayag si Bea Alonzo tungkol dito. At yan nga po ang ating mga showbiz update at K-Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.